worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever give. Come on, sing, church. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Oh, we live for you. Come on, sing, Jesus. Jesus, the name above every other name. Come on, let's make it louder. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, we live For you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Sino pong nag-a-agree dito na ang challenging po ng panahon natin ngayon? And if we would try to face this challenging season by ourselves, we know we can't. Kaya naman, decide to build the life that you have to Jesus. Come on. Pwede mo bang itaas ang iyong kamay? Tell it to Jesus. Lord, yung buhay ko, nais ko po, Panginoon, Lord God, na kayo ang maging pundasyon, Panginoon, ng buhay, pamilya, pangarap, pag-aaral na meron ako, Jesus. May this be our prayer. And I will build my upon your love. It is a firm
Come on, say it to Jesus. One more time, let's make it louder as we say it to Jesus today. Not be shaken, and I will build my life upon I'll never be shaken. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ako po si William Torres, isa po sa leader po ni Pastor Albert. At nagpapasalamat po ako sa leadership ni Pastor Albert sa binigay niya na opportunity na makapagbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon ngayong gabing ito. So, bago tayo magsimula, samahan niyo muna po ako sa ating panalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin, sambahin, dakilain kayo sa gabing ito. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti niyo sa buhay namin, sa buhay ng bawat isa na iyong mga anak. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy kong inilalapit, Panginoon, sa iyo ang pagbabahagi po, Panginoon, ng salita ng Panginoon. Sa mga makikinig, dalangin ko po, Panginoon, na mangusap kayo. Gamitin niyo po, Panginoon, ako mightily, Lord God, ang iyong mga salita po, Panginoon, ay maging ilaw at asin, Panginoon, Lord God, na ng sanlibutan, Panginoon, na ma-share, Panginoon, hindi lamang sa bawat pamilya, kundi po, Panginoon, saan lugar man, Panginoon, ang iyong mga anak na naroroon. Purihin po kayo sa gabing ito. In Jesus' name, amen at amen. Ngayon pong gabing ito, ang pag-uusapan po natin ay kaugnay pa rin po ng ating series na Mi Pamilya, at ang bagong series natin ngayon ay Simbahay. Ang topic po natin sa gabing ito ay Build an Ark for Your Family. Build an Ark for Your Family. Pag sinabi nating ark, alam ko po ang naiisip ninyo agad ay si Noah. Tama po kayo. Si Noah na nagtayo ng napakalaking arko na kung saan isinakay niya ang kanyang buong pamilya, sinakay niya ang kada pares ng mga hayop sa kagubatan, at nung bumaha ng malakas, umulan ng malakas, bumaha, naligtas ang pamilya ni Noah. Alam niyo po ba kung ano ang simbolo ng ark? Kaligtasan. Dahil sa ark, naligtas ang sambayan ni Noah. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, wala nang baha na napakalaki. Pero alam niyo po, meron tayong Jesus. Meron tayong Jesus Christ, the ark of our salvation. Pwede niyo po bang i-comment sa comment section natin ngayon, Jesus Christ is the ark of my salvation. Sabi sa Genesis chapter 7, verse 1, Then the Lord said to Noah, Come into the ark, you and all your household, because I have seen you, that you are righteous before me in this generation. Noah getting on the boat was a demonstration of his faith in God. Bakit? Sumakay lang sa arko, pananampalataya na yon. Kasi po, during that time, hindi pa sila nakakaranas ng ulan. At lalong, hindi pa sila nakakaranas ng baha. Never po nila na-imagine, ano ba yung ulan? Ano ba yung baha? At sasakay ka sa arko na ginawa nila sa ibabaw pa ng bundok. So di po ba, ang pagsakay sa arko ay simbolo ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Noah's wife and son got on the boat also. Ano po yung nagpapakita dito? Yung pong pananampalataya ni Noah bilang ama ng tahanan ay kitang-kita nung kanyang asawa, kitang-kita nung kanyang anak. Kaya nung sinabi ni Noah na, akyat na tayo, sabi ng Panginoon, akyat na tayo, agad-agad silang umakyat sa arko.
Actually po, silang buong pamilya yung gumawa ng arko. So, ang kanilang pananampalataya na sinabi ni Lord kay Noah na, nung sinabi ng Panginoon kay Noah na gumawa ka ng arko, silang buong pamilya, tulong-tulong. May nagpupukpok, may nagbubuhat para matapos lamang yung arko na pinapagawa ng Panginoon. Kaya po mahalaga sa buong pamilya yung naniniwala kay Lord. Tama? Amen po ba doon? Mahalaga sa buong pamilya ay naniniwala kay Lord. Walang naiiwan. Kaya nga, you should do all you can to reach your household for Christ. Lahat gawin mo para ang iyong buong sambayanan ay makakilala sa Panginoon tulad ng ginawa ni Noah. Sabi sa Matthew chapter 24 verse 37, "But as the days of Noah were, so also will coming of the Son of Man be." In the same temptation and pressure that were in Noah's generation is also in ours. Alam niyo po 'yon, yung panahon ni Noah at saka panahon natin, halos magkapareho. Ano po yung pagkakapareho nila? Wickedness. Napakasama na ng tao sa panahon ni Noah at kitang-kita rin natin sa generation natin ngayon na ganun din kasama ang tao. So, how do we compare to Noah's generation? Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, "Having a form of godliness, but denying its power, and from such people turn away." God looks at our generation and sees a generation that know what the Bible says, but we don't want to behave like we believe it. Alam ng tao yung salita ng Panginoon, pero hindi naman nila ginagawa ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Sa generation natin ngayon, mas pinipili nila na mag-serve sa kanilang sarili. Mas pinipili na generation ngayon yung kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, "But know this is the last days. Perilous times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. And from such people, turn away." Ano po yung sinasabi sa verse na to? Ano po yung napapansin nyo na characteristic ng mga tao dito? Di po ba yung parang end times na? Alam niyo po yung end times na, yung parang malapit ng magunaw ang mundo, parang malapit na dumating ang ating Panginoon. Pero napakahalaga ng naging desisyon ni Noah sa panahon na masama ang mundo. Ano po kaya sa tingin ninyo ang naging desisyon ni Noah? Kahit na masama ang mundo, Noah believed and obeyed God. And Noah saved his household. Dahil sa pananampalataya ni Noah, naligtas ang kanyang buong sambayanan. When it comes to faith, when it comes to family, faith makes all the difference. Money does not make the difference. Education does not make a difference. In the end, finances will fail, education will fail, and future will fail, but faith will remain. Tama po? Nag-iisa lamang po ang mananatili. Ang pinakamahalaga, ang pananampalataya at wala nang iba. Sabi sa Genesis chapter 6, verse 8, "But Noah found grace in the eyes of the Lord." When the entire generation of people lived as they wanted to and chose to be wicked, Noah said, "I still believe." Pwede niyo po bang itype sa comment section, "I still believe." When the rest of the world thumbed their nose to God, at God, Noah behaved as if God was still on the throne. Napakahalaga po ng paninindigan sa ating pinaniniwalaan. Kahit na po, ikaw na lamang ang naniniwala, lahat kontra sa'yo. Pero ang mahalaga po, naninindigan ka sa katotohanan, lalong-lalo na po sa pagsunod sa ating Panginoong Jesus.
What causes God to pour out His grace on you? Ano po ba ang nagiging dahilan para ibuhos sa iyo ng Diyos ang kanyang habag at grasya? It's not your work. Hindi rin po yung education nyo. Hindi rin yung resources mo, yung kayamanan mo. Hindi rin yung influence mo dahil ma-influensya ka sa iba. Hindi po lahat yon. It is your faith. Sabihin nyo nga po, it is your faith. Pananampalataya lang ang magbubuhos ng biyaya ng Diyos sa buhay mo. Noah had faith, and because of that, God saw him in wicked generation and gave him grace. Kitang-kita po ng Panginoong Jesus. Kitang-kita ng Panginoong Yahweh na sa kabila ng lahat ng tao ay gumagawa ng masama, pero si Noah namumukod tangi. Bakit po? Sa kanyang pananampalataya. Nakita ng Diyos ang pananampalataya ni Noah, kaya't siya at ang kanyang buong pamilya ay naligtas. Sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 6, But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is rewarded of those who diligently seek Him. If you don't have faith, then God is not content with you. When others mock Him for building the ark, Noah still believed. Biruin niyo po, sa tagal ng paggawa ng arko, may mga tao po doon, tinutuya si Noah. Hoy, ano ba ginagawa mo? Kabaliwan na ginagawa mo. Gumagawa ka ng malaking bangka, barko, arko, sa ibabaw pa ng bundok. Ano yan? Kabaliwan? Pero si Noah po, they still believe. Doon sa sinabi ng Panginoon. When they scorn him for his faithfulness to continue, Noah still believed. Noah believed when others did not. Napakahalaga po ng paninindigan. Sabi po sa Mark chapter 11 verse 22, So Jesus answered and said to them, Have faith in God. Pwede niyo po bang i-type ulit sa comment section natin? Have faith in God. Manampalataya ka sa Diyos. Tanging sa Diyos ka lamang makaaasa na hindi ka mabibigo kung ikaw ay nananampalataya. Ang tanong ko sa iyo, nananampalataya ka ba sa Panginoon? So, kung nananampalataya ka sa Panginoon, hindi ka mabibigo sa ating Panginoon. Finances, natural strength, and other men will fail. But if you trust God, He will never fail you. Di ka mabibigo kapag sa Diyos ka umasa. Amen po ba? Amen. Do you run from your faith or press into it? Kapag ba mahirap na ang sitwasyon, ikaw ba ay nag-give up na? O sa iyong pananampalataya? O nagpapatuloy? Pwede nyo po bang sagutin yan sa comment section natin? Give up na ba? O nagtutuloy? Noah behaved as he believed. Kaya kahit na pinagtatawanan siya at mahirap na yung paggawa ng arko, patuloy lang siya na gumagawa dahil sa pananampalataya niya doon sa sinabi ng ating Panginoong Yahweh. When the world, the flesh, and the devil try to discourage you, press into your faith and let God arise so that His enemy may be scattered. Tandaan po ninyo, wag na wag niyong iwawala yung pananampalataya ninyo sapagkat ang pananampalataya lang natin sa ating Panginoon ang susi, ang ating sandata para sa pagtatagumpay. How do people interpret your conviction for Christ? Nakikita ba nila ang pananampalataya mo? Nakikita ba nila na Kristiyano ka? Nakikita ba nila na may Jesus ka sa puso mo? Na pinamumuhay mo yung pananampalataya mo? Sabi po sa Hebrews 11 verse 1, Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Noah had faith and put into work into it. Ang sinabi ng Diyos, magtayo ka ng arko. At agad-agad, sumunod si Noah at nagtayo siya ng arko. Tulad ng sinabi ko na, Noah had never seen a flood, and there was no evidence that the water will rise. Pero ang pagtatayo ng arko
ay nagpapatunay ng kanyang pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17, "For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord." 1 Thessalonians chapter 5, verse 2, "For you yourselves know perfectly that the days of the Lord so come as the thief in the night." Hindi pa tayo nakakaranas ng rapture. Ewan ko po kung alam nyo na po ba o ngayon lang narinig yung salitang rapture. Ito po yung bigla na lamang nawawala ang tao, kinuha na pala ni Lord. Meron na po bang nangyari na rapture? Meron po. Sa Old Testament, dalawa po ang nakaranas ng rapture. Nung una, si Enoch, at nung pangalawa, si Elijah. So bigla na lang siyang kinuha ng Panginoon, hindi sila nakaranas ng kamatayan. So we don't have an evidence of it. Pero sinasabi kasi ng Scripture na mangyayari ito, kaya pinaniniwalaan ko din. Kahit na hindi ko pa ito nakikita, kahit na hindi ko pa ito nararanasan, ang rapture, pero alam kong mangyayari ito. Bakit? Dahil naniniwala ako sa sinabi sa salita ng Panginoon. Every time you open the Word of God, you are given guidance and direction that takes you through the path of God has prepared for you. Kaya po napakahalaga ng pagbabasa, pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon araw-araw. Kasi po, iyan yung nagiging gabay mo sa bawat araw. When you are feeling the pressure, don't turn away your faith. Run into your faith because it is the ark of your salvation. Ulitin ko po, run into your faith because it is the ark of your salvation. Noah had faith and also had action with his faith. Nagpakita po ito nung kanyang anak, yung kanyang asawa, ay naniwala din sa kanya. And Noah is not celebrated because of his naval genius. Hindi rin dahil malakas siya, dahil tayo siya ng arko. Alam niyo po kung ano yung dapat ipagmalaki natin? Yung naligtas ang buong sambayanan. Na ikaw, nadala mo, ang nanay mo, ang tatay mo, o yung anak mo, lola mo, kung sino pa mang member ng pamilya mo, kapag nadala natin sila sa Panginoon, nakilala nila ang Panginoong Hesus sa buhay nila, pwede mong iyon ang ipagmalaki natin, na silang lahat ay ligtas. Sa Genesis chapter 7 verse 1, "Then the Lord said to Noah, Come into the ark, you and your household, because I have seen you in the righteous before me in this generation." Sabi po sa verse 30 naman, "On the very same day, Noah and Noah's sons, Shem, Ham, and Japheth, and Noah's wife, and the 3 wives of his sons with them entered the ark." So ito na po, dumating na ang utos ng Panginoon, pinasakay na sila sa arko. So doon na po ang kaligtasan ay dumating sa buhay ng pamilya ni Noah. Sabi po sa Hebrews 11 verse 7, "By faith, Noah being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared at the ark for the saving of his household, by which he condemned the world and become heir of the righteousness which is according to faith." Sabi naman sa 2 Peter chapter 2 verse 5, and did not spare the ancient world, but saved Noah, one of the 8 people, a preacher of righteousness, bringing in the flood of the word of the ungodly. Sabi doon, preacher of righteousness. Noah, isa po doon si Noah sa 8 ng naligtas. Si Noah po ang nagpasa ng pananampalataya sa kanyang buong sambayanan, sa kanyang asawa, sa kanyang anak, at sa kanyang mga manugang.
So lahat po yan, kay Noah nang galing. He never stood behind a pulpit, put the action of his life, preach a message for his children. Ulitin ko po yun. He never stood behind a pulpit, but the action of his life, preach a message of his children. Kaya mahalaga po yung personal testimony. Sabihin nyo nga po, mahalaga ang personal testimony. Kasi nagsasalita na ang buhay mo kahit wala ka pang sinasabi. Amen po ba? Biruin mo, for 500 years, Noah's children watched him faithfully serving God. 500 years, mga kapatid. Pinapanood ng kanyang anak, kanyang manugang, yung pananampalataya ni Noah. For 100 years, na ginagawa yung arko. Kitang-kita po, nung buong family, yung hindi nawala ng pag-asa si Noah sa matapos yung arko dahil iyon yung sinabi ng Panginoong Yahweh. They may not have understood why they were doing, but they trusted Noah. So they followed through. Kahit di nila alam kung ano ba yung ginagawa ni Noah. Basta ang alam nila, susuportahan namin si Noah. And as parent, what do you show your children is what they will learn. Mahalaga po kung ano yung pinapakita mo sa iyong mga anak, kung ano yung nais mong matutunan nila. Maging good example ka sa kanila para yun din yung matututunan nila sa'yo. Noah set the right example that was so consistent and his children will never question him. So wala nang tanong. Nag-set na si Noah ng standard. Nag-set ni si Noah ng example to follow. The kind of example you set for your children will determine if they get on the ark of salvation. Tandaan po ninyo, mga magulang, kung ano yung in-example nyo sa iyong mga anak. Kung ano yung ipinakita ninyong pananampalataya sa iyong mga anak. Iyan ang magde-determine kung makikilala ba nila ang Panginoong Jesus, the ark of our salvation. Mahirap sabihin sa anak natin na manalangin ka, magbasa ka ng Bible. Kung ikaw naman mismo, hindi ka nakikitang gumagawa nun. And then, mahirap din sabihin sa mga anak natin, manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Kilalanin mo siya bilang Panginoong tagapagligtas ng iyong buhay. Kung hindi naman nakikita sa buhay mo, yung totoong pananampalataya. Tandaan ninyo ito mga kapatid. Ikaw ang gagamitin ni Lord para magkaroon ng salvation ang iyong buong pamilya. Ulitin ko po yun. Ikaw ang gagamitin ni Lord para magkaroon ng salvation ang iyong buong pamilya. So how do we know that Noah's wife had faith? Paano natin malalaman na yung asawa ni Noah ay may pananampalataya na din, kamukha nung kay Noah? Isipin niyo po ito. For 100 years, habang ginagawa ni Noah yung ark, nandoon po yung kanyang asawa tumutulong sa paggawa. At hindi lamang po yun. Nag-cheer pa. So, kaya mo yan, Noah, kaya mo yan. Kapag siguro napapagod na si Noah, kaya mo yan, tuloy lang. So, hindi po ba nagpapakita ng pananampalataya yon? And then, ano pa? Noah's son was also God on the boat. Because yung nanay niya, yung tatay niya, ay nananampalataya sa Panginoon. So, ganun din siya. Gagayahin din niya. Ay, good example niya, di ba? When you are working in the faith and in the agreement with your spouse, your children will follow you. Do not let a Sunday go by without letting your children know and understand what a mighty God we serve. Huwag po kayong papayag na darating yung Sunday na hindi mo kasama yung pamilya mo, na merong may iwan sa bahay, hindi mo alam kung ano yung ginagawa sa bahay. Huwag po tayong pumayag sa ganon. Dapat po, walang may iwan, lahat sasamba, lahat ay isasama sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Tulad ni Noah, isinama ang kanyang buong pamilya sa arko ng kaligtasan. Children, do you follow the example your parents have set? Ginagaya niyo po ba yung magandang example ng iyong mga magulang? Ano po ang sinasabi sa Proverbs chapter 18, verse 22? He who finds a wife finds a good thing and obtain favor from the Lord. Noah's sons got married. They would not
have wanted to get married if their parent did not have a good relationship with each other. Nakita po ng kanilang mga anak ang magandang pagsasama ng kanyang mga magulang. Kaya po, nakapag-asawa rin sila. Ephesians chapter 6 verse 1, Children, obey your parent in the Lord, for this is right. Children, o mga anak, it is your responsibility to obey your parent. Bakit? When God says it's right, you should do it. Ang Diyos ang nagsabi, kaya dapat gawin natin. Obey natin ang ating mga magulang. Pwede niyo po bang i-type sa ating comment section? Sumusunod ako, nag-o-obey ako sa aking magulang. Ito ang utos ng Panginoon na may kalakip na pangako. Ano po yung pangako ng Panginoon? Sa Ephesians chapter 6 verse 3, that it may be well with you and you may live long on the earth. So, sino-sino ang gustong mabuhay ng matagal? Sumigaw nga ng amen at masagana? O, ano po gagawin natin? Sundin mo ang iyong mga magulang. Sabi po sa James chapter 2 verse 17, thus also faith by itself, if it does not have work, is dead. Faith without work is dead. Ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay. Noah heard the warning and did what God said. He get up and build the ark. Di po ba? Nung narinig ni Noah yung utos ng Panginoon na gumawa ng arko, nananampalataya siya sa sinabi ng Panginoon. Pero hindi lamang siya nanatiling nananampalataya na walang ginagawa. Kailangan niyang gumawa ng action, gumawa ng arko para mangyari ang utos ng ating Panginoon. God's promise that not readily entitle you to a blessing. You have to act on what you believe in it. Noah was not perfect, but he was faithful. Tandaan po natin yan, ha? Noah is not perfect, but he was faithful. When the flood comes, you need the ark of salvation. Sa palagay mo, may tanong po akong mahalaga. Sa pagbabalik kaya ng Panginoong Hesus, kasama mo ba ang iyong pamilya na pupunta sa langit o baka may maiiwan? Pagbulay-bulayan niyo po yan, mga kapatid. Napakahalagang tanong yan. Tinanggap na ba nila ang Panginoong Hesus bilang sariling tagapagligtas ng kanilang puso at buhay? At habang nandito tayo sa mundo at dumating na pagsubok sa iyong pamilya, panatag ka ba na mapagtatagumpayan nyo ang mga pagsubok na ito? Dahil nasa puso ng bawat miyembro ng iyong pamilya ang Panginoong Hesus, ang Diyos na magbibigay sa atin ng tagumpay. You need Jesus, the ark of salvation. You need to claim the promise from His Word. Run to the refuge of healing grace in Christ. Call out to God as your provider. Always remember that your God sits on the throne and everything will be alright. Tandaan po natin, when we fail, pag tayo ay nagkakamali, He does not. Hindi siya nagkakamali. When we cannot, He can. Kung hindi natin kaya, kaya ng Panginoon. When we don't know, He does. When we're out of answer, He is the answer. So have faith in God, because all things are possible to him that believes. All things are possible to him that believes. Naniniwala ka ba sa Panginoong Hesus? All things. Mangyayari po. Mangyayari lahat ng pinaniniwalaan mo. Manampalataya ka sa iyong Panginoong Hesus, ikaw at ang iyong buong pamilya ay makakilala at mariligtas. Tandaan po ninyo ito. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon sa pamilya mo para makakilala sila sa Panginoon. Isa pa po nating dapat tandaan. Hindi tayo maaaring magtayo ng arko kapag dumating na ang bagyo. Meron po bang ganon? Nandyan na yung pagsubok, nandyan na ang trahedya, nandyan na ang peligro. Noon ka lamang magsisimula, noon ka lang kikilos, mali po yun. Magsimula ka na ngayon. Hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon,
hanggat may oras ka pa, hanggat nariyan buhay ka pa, magsimula ka na ngayon. Magtiwala at akayin mo ang iyong pamilya na manampalataya at sumunod sa Panginoong Hesus, ang arko ng ating kaligtasan. God bless po sa ating lahat.